Halimbawa, ako yung nasa katayuan ni Jesus, ay Diyos naman siya. Pwedeng isang ganon, Can-Am, na may 50 caliber sa harap. Ay kasi tao ako, kasi makasarili ako, kasi talagang ililigtas ko ang Israel sa kaisipan ng tao. Pero iba ang Diyos. Iba ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo lang ang naglapit ng Diyos Ama, ng Panginoong Diyos na si Yahweh, ginawa niyang Ama ang naglapit, ginawa niya tayong ampun na anak. Siya lamang ang kaisa-isang Diyos na nakisama sa atin, nakisalamuha. Wala kang ibang Diyos na makikita katulad ng ating Panginoon. Naroon ang mga tao na nakatingin. Pinagtatawanan naman si Jesus ng mga pinuno. Nailigtas niya ang iba. Iligtas din niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo, ang hinirang. Pinagtatawanan din siya ng mga sundalong lumapit para painumin siya ng alak na may halong suka. Sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ngayon ang iyong sarili. may nakasulat nga sa wikang Griego, Latin at Hebreo sa kanyang ulunan. Ito ang hari ng mga Hudyo. Ininsulto rin siya ng isa sa mga kriminal na nakapako sa krus. Di ba't ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. Pero pinagsabihan siya ng isang kriminal. Wala ka bang pitagan sa Diyos? Ikaw na gayon ding pagdurusa ang dinaranas. At bagay ito sa atin, sapagkat tinanggap lamang natin na nararapat sa ating mga ginawa. Ngunit wala naman siyang nagagawang masama. At sinabi niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. at sumagot naman si Jesus. Talagang sinasabi ko sa iyo, makakasama kita sa paraiso sa araw ding ito. Isang mabiyayang araw mga kapatid, linggo ng palaspas. Ang mga tao ay nagsisigawan, nagwawagayway ng palaspas bilang pag-welcome sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo ay pumasok na sa Jerusalem, pumasok sa naghihintay sa kanyang kamatayan. Mga kapatid, etong mga taong ito ang mabunyi na nagwawagay-naway ng palaspas. Bakit? Kasi andito na ang mga propesiya ng mga propeta, andito na ang hula ng mga propeta na darating na yung Mesiyas, tinanggap na ng marami na talagang lahat ng sign ay nandito na sa ating Panginoon Hesukristo. Nagbumubuhay ng patay, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalakad ng pilay, nakakita ang mga bulag, maraming mga kababalaghan, nagparami ng tinapay. Talagang ito na ang dapat maging hari para sa kanila. Ito na ang Mesiyas. Kaya welcome na welcome sila. Wagayway ng palaspas. At yung dinadaanan niya ay nilagyan pa ng mga sapin na palaspas at mga balabal. Heroes, welcome, ika nga. At ang ating Panginoon naman, simpleng-simple lang, cool na cool. Nakasakay sa donkey. Ano bang Tagalog ng donkey? Basta donkey, yung maliit na kabayo. Nakasakay doon. Bakit sa donkey? Bakit hindi sa chariot? Yung panggerang chariot. Kaya expected ng mga tao doon ay talagang bonggang-bongga ang entrance nitong ating Panginoon Hesukristo. Pero donkey ang kanyang pinili na sakyan. Isang simbolo ng kababaang loob, ng pagpapakumbaba, ng kapayapaan. Walang kayabangan. Hindi siya sumakay sa kabayo, sa matipunong kabayo, o sa chariot, o kung saan. Siguro kung ako nandun, ay baka ang sinakyan ko ay Can-Am. Hindi imposible kasi, halimbawa, ako yung nasa katayuan ni Jesus, ay Diyos naman siya. Pwedeng isang ganon, Can-Am, na may 50 caliber sa harap. Ay kasi tao ako, kasi makasarili ako, kasi talagang ililigtas ko ang Israel sa kaisipan ng tao. Pero iba ang Diyos. Iba ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo lang ang naglapit ng Diyos Ama, ng Panginoong Diyos na si Yahweh, ginawa niyang Ama ang naglapit, ginawa niya tayong ampun na anak. Siya lamang ang kaisa-isang Diyos na nakisama sa atin, nakisalamuha.
Wala kang ibang Diyos na makikita katulad ng ating Panginoon. At bakit itong mga tao na nagwawagayway na ito, ilang araw lang sila rin yung sumisigaw, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Grabe. Sabi nga ay, sa mundong ito ay walang permanente. Ang permanente lamang ay ang pagbabago. Lahat nagbabago. Pero ang Panginoon hindi magbabago. Dahil yung kanyang pagmamahal, sagad, tagos hanggang buto, hanggang kamatayan talaga. Minahal niya tayo at tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Bakit, babalik tayo, bakit sumigaw sila ng ipako siya sa krus, ipako siya sa krus? Kasi, ang mga Hudyong ito, nag-i-expect sila ng paghahari ng political kingship, yung lalaban talaga, yung katulad ng sinasabi ko, yung kaisipan ko, na sasakay ako sa isang Can-Am na may 50 caliber. Ang iniisip din ng mga taong ito, nakasakay sa chariot, na talagang may matalas na espada, mga expectation kasi nila, na katulad ni Haring David, na talagang palaban, talagang ipagtatanggol sila politically, sa marahas na pamamaraan o sa kapangyarihan. Pero iba ang ating Panginoon. Sa pagmamahal, pagpapadama ng kanyang pagmamahal, dun tayo iniligtas ng ating Panginoon. Salvation ng ating kaluluwa. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. At hindi iyon matanggap nitong mga Hudyo. Hindi iyon matanggap ang ganung pamamaraan. Kaya nung hindi na tumutugma doon sa kanilang expectation, nagsigawan na sila. Ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Ang sakdal sa kanya, nagpapanggap siyang Diyos. Hindi talaga siya matanggap ng mga tao. Hindi siya kinilala sa kanyang bayan, tapos ngayon, ipinapapako na siya sa krus. Dito sa pagkakapakong ito ng ating Panginoon, ito na yung kaganapan. Ang tingin ng mga tao, ang tingin ng lahat ay talo ang ating Panginoon dahil napatay siya. Pero ito ang tumalo sa kamatayan. Ito ang tumubos sa ating lahat sa mga kasalanan. Kaya tayong lahat ay mayroong kinabukasan doon sa kabilang buhay. Mga kapatid, ipagbunyi natin ang pagtatagumpay ng ating Panginoon. Life is beautiful. God bless us all. Buhay mo at buhay ko ay mahalaga. Kahit nasa mundong ito ay may kusang, laksan ng damdamin mo, ang iyong kalooban. Ang tulong niya'y laging makakamtan. Bigyan mo ng halaga ang tanging buhay mo. Ang Diyos ang nagbigay ng pag-asa. Doon sa langit na walang hanggan, ikaw ay liligaya. Sa Jesus at tayo ay magkakasama. Ang pangako ng Diyos lagi mong panghawakan. Basta't wag ka lang magalinlangan. Mga kasalanan mo'y dapat nang pagsisihan. Ang tulong niya'y laging makakamtan. Bigyan mo ng halaga ang tanging buhay mo. Ang Diyos ang nagbigay ng pag-asa. Doon sa langit na walang hanggan, ikaw ay liligaya. Sa Jesus at tayo ay magkakasama. Doon sa langit